At tara guys, samahan nyo na naman ako sa biyahe ko ngayon. Unang biyahe nga natin ay dito sa may auto shop dahil ipapagawa ko itong Fortuner ng tatay ng boss ko. Una nga nilang ginawa dito ay change oil na muna. Kulay itim na ngayon langis niya yan, siguro matagal na yung huling change oil nito. Pinacheck ko na nga din dito itong preno niya kung makapal pa ba. Manipis na nga din daw yung brake pad kaya kailangan na din palitan. Tapos umaalog-alog na din itong stabilizer niya kaya pinapalitan ko na din. Yung kabilaan na stabilizer na yung pinalitan niyan dahil parehas ng maalog. Tapos ay chinek na din itong fuel pump niya kung okay pa ba. At okay pa naman daw siya kaya nilinis na lang nila. Nagutom na nga ako sa kakahintay niyan kaya kumain muna ako dito sa may karinderya. Tapat nga lang siya nitong auto shop kung saan ako nagpapagawa. Ang dami nga nila mga sari-saring ulam dito na mga lutong bahay. Kaso may kamahalan nga lang kasi tig 100 pesos mahigit yung kada serve. Pero goods naman dahil masasarap naman yung mga pagkain nila. Lalo na itong in-order ko na beef steak. At syempre hindi pwedeng mawala yung sabaw na napakasarap. Pagkatapos kong kumain ay bumalik na rin agad ako sa talyer. At tapos na nga din mapamasilya itong rotor disc. Yan nga yung nakapagpatagal dahil dinala pa nga yan sa may machine shop. Bugbog sarado na nga itong sasakyan na to dahil sa sobrang daming gasgas. Ewan ko ba mahilig yata makipagbeso-beso ng sasakyan yung nagdadrive nito. Dito nga ay kinakabit na itong rotor disc. Sunod naman ay nilagay na din itong mga gulong. Ang galing nga ng diskarte nila kuya dito dahil pinapa-bounce muna nila yung gulong sabay buhat. Wow. Pagkatapos may kabit yung mga gulong at ito ay binababa na nila yung sasakyan. Pinapalitan ko na nga din pala itong oil filter dahil kailangan na daw palitan. Tapos ay nilalagyan na nila dito ng bagong langis. Sunod naman ay pinacheck ko na din itong mga ilaw. Mag-aalas 3 na nga ng hapon yan at hindi pa rin tapos. Kaya nagpasundo muna ako kay kuya dahil kailangan ko na niyan sunduin si rin sa eskwelahan. Pagkatapos ko siya may sundo ay hinatid ko na din sa bahay. Tapos ay naligo na din muna ako bago ako bumalik doon sa talyer. Pero hinintay ko muna si Erica dahil magpapahatid daw siya doon sa mami niya. Habang hinihintay ko siya ay nagluto muna ako ng pansit canton na makapagmerienda na muna. Kasalo pak pa nga itong niluto ko pero solo lang akong kakain. Pagkatapos ay nagtimpla na rin ako ng kape. Dito nga ipapunta na kami niyan kung saan ko siya ihahatid. At nakuha ko na rin yung sasakyan kung saan ko pinagawa. Ang total na nabayaran nga pala dun sa pagpagawa ay 16,500 pesos. Kaya kung nagbabala kang bumili ng sasakyan ay isipin mo munang mabuti kung kakayanin mo ba yung maintenance pa lang. Kasi para ka na rin bumili ng motor sa pagpapagawa pa lang. Dahil yung sasakyan ay kagaya din ng tao. Habang tumatanda ay dumadami din yung mga sakit. Dito na nga medyo matraffic pagdating dito sa malapit na sa SM. At nandito na nga kami kung saan ko ihahatid si Erica. Paskong Pasko pa nga dito dahil sa sobrang daming mga pailaw. Pagkatapos ko siya maihatid ay umuwi na rin ako agad. Kaya hanggang dyan na muna ulit. Salamat sa panonood. Babu!